Ito, maiksi lang ito na opening statement kasi alam ko gutom na kayo at gusto nyo mag-lunch. Isa lang ang aming nakita dito. Template ang sagot ni Gina Acosta, template din ang sagot ni Ortonio. Alright. So, para po, may gustong sabihin si Kong J, si DSJ. Anyway, tanggapin na po natin ating mga katanungan. Let's give our floor to Marian. Ay, good afternoon po. Kung kanina nag-ruling na rin po, nagbigay po ng ruling itong si Presiding Officer Cheese Escudero, ilan po sa mga statements na sinita, mostly galing sa PROSEC, ano? Una, ano po munang komento ninyo doon sa mga naging ruling kanina? And pangalawa po, kasama rin po doon sa sub judice rule ang respondent si Vice President Sara Duterte. Hindi po nabanggit yung bending of the law comments ni VP Sara. Ano ba dapat gawin ng Senate Impeachment Court tungkol dito? Well, unang-una, nire-respeto natin ang desisyon ng impeachment court tungkol dito sa pagpapatupad ng Rule 18 o yung sub judice rule. No? Of course, the prosecution panel will definitely comply with the directives of the impeachment court. However, we also expect that this ruling, this Rule 18 must also apply to other parties, no? Including the respondent. In fact, while the order was being read by the presiding officer, a statement coming from the office of the Vice President ay lumabas, no? At in fact, merong question na may mga pananalita doon na nababanggit about wala namang shred of evidence daw ang paglilitis na ang pinipresenta ng prosecution. So, effectively, para sa amin, ito ay isang pag-uusap tungkol sa merito ng kaso. Now, does this statement issued by the Office of the Vice President fall within the purview of the Rule 18? So, we expect a clarification from the impeachment court. Well, dito natin makikita, no, kung paano nila ipapatupad yung ruling kanina. Dahil napakapangit naman, ano, na nakikita natin na nagbibigay ng ruling ang ating presiding officer, tapos ang ating vice presidente dinidiscuss yung case. Hindi nga siya makapunta rito, hindi nga siya maka-attend dito, tapos kung saan pa siya nag-ano, no? Kung ano-ano pa yung kanyang sinasabi. So talagang kailangan dito natin matitest, no? Kung talagang i-apply yung Rule 18. Are we calling on the Senate Impeachment Court na pagsabihan, paalalahanan din si Vice President Sara Duterte? Dapat ba pagsabihan din siya? Well, kailangan una, siyempre, maklarify kung up to what extent this Rule 18 will apply. No? Kaya nga humihingi tayo ng clarification mula sa korte kung ano yung kanilang application nito. No? And we believe that if this rule will be strictly be implemented by the impeachment court, therefore, kasama dito ang lahat ng parties. The panel of prosecutors from the defense, the panel of lawyers from the defense, and the panel of prosecutors dito naman. Of course, the senator judges is also covered, including, of course, the respondent. This is just a clarification. No? Gusto nating itanong sa ating impeachment court kung ano ba ang interpretation dito. Kasi medyo, if you read the statement issued by the Vice President, medyo merong tanong, no, dun sa proseso o dun sa integridad ng proceedings. Kasi parang meron question doon sa sinasabing wala namang kayong patunay o ebidensya, bakit pinapayagan ito or something to that effect. So again, gusto lamang nating maliwanagan tungkol dito. Clearly, bina-violate po ni VP Sara doon sa mga statements niya, yung Rule 18, sub judice rule, right? Well, if pagka strictly i-implement, no, itong Rule 18, kasama dito yung respondent,
sa aming palagay, no, merong violation. Kasi nga, kine-question yung integridad ng proceedings eh. And this goes beyond the merits. No? If you're questioning the integrity of the court and its proceedings, merong malaking katanungan tungkol dyan. At dahil may tanong dyan, we would seek a clarification from the impeachment court. Look, ang hinahanap lang naman ng prosecution team is fairness, no? Pag sinisita yung prosecution sa kanilang mga sinasabi, kailangan maging fair din na kailangan sitahin din yung mga nasasabi ng depensa. At syempre, kailangan sitahin din kung ano yung nasasabi ng nasasakdal, no? Dito in the case is si Vice President, no? So, yun nga yung sinasabi ko, personal opinion ko lang naman, na wala nga siya rito, hindi nga siya makasipot dito, tapos dinidiscuss pa niya yung merito ng kaso na kung saan siya yung nasasakdal. Last na lang po from my end. You mentioned na po earlier kung Ace, itong statement po issued ni VP Sara earlier today. Sinabi nga niya, prove the impeachable offense, prove it with evidence. Wala pa po ba kayong ebidensyang na ipipresenta? Well, sa aming paniniwala sa prosecution panel ay nailatag namin yung mga nararapat na makitang ebidensya at madinig na ebidensya ng ating mga senator judges. And there are still several witnesses and documentary evidence that we will present, no, as the trial moves forward. Pero sa ngayon, sinasabi natin, ang nakita na ebidensya, mga documentary evidence na pinisinta ng prosecution panel, siguro sa paniwala ng marami, lalong-lalo na sa paniwala ng prosecution panel, ito ay matibay na mga ebidensya na aming inilalatag. Malinaw sa inilalatag ng ng prosecution kasama ng mga witnesses na talagang itinuturo, no, ng ebidensya na ang mayroong kinalaman, lalong-lalo na sa pag-utos, sa pagsasagawa, at talagang ang punot dulo ng pag-disburse ng confidential fund ay ang Vice Presidente. So, nakikita yon at talagang maliwanag naman sa sinasabi ng mga witnesses. In other words, yung aming inilatag na mga ebidensya supports, no, the allegation in this article. So, meron pang mga witnesses na naka-line up at mga ebidensyang maaaring ipakita at ipadinig sa ating mga senator judges sa darating na mga araw. Last na lang po pala, sorry. May sinabi po siya dito, yung prosecutors daw po should be confident in the strength of the case. They should not be fishing for evidence during the trial or desperately trying to turn something they wish to be true into a wild story of alleged wrongdoing. Yun nga no? Yun nga that statement of, say, fishing for evidence, isn't that already a discussion of the merits or perhaps a question being raised against the integrity of the impeachment court? So, ano ba yan? Saklaw ba yan nung sinasabing Rule 18? Kaya gusto natin na magkaroon ng clarification ng ating impeachment court, no? Tungkol dyan. Of course, whatever decisions that the court may arise to, kami naman ay susunod at magko-comply dito. Sir, good afternoon. Ann Soberano po of Bombo Radio. Good afternoon, Kong Ace and Kong Hun. Sir, tanong ko lang, ano yung magiging epekto sa prosecution panel, yung mahigpit na pagpapatupad ng Rule 18 mula ngayon? And then, paano nyo titiyaking hindi lalampas sa trial by publicity ang mga pahayag ninyo sa media habang pinapaliwanag nyo ang inyong mga panig? Thank you. Malinaw naman, no, doon sa ruling ng ating presiding officer na ang saklaw dito ay yung mga abogado sa bawat panig, yung senator judges at syempre kasama dyan yung respondent. No? So sila naman ay may limitasyon sa pagdidiscuss o pagsasalaysay outside of the court tungkol dito sa merito ng kaso. Pero sa mga itinalagang spokesperson, kagaya ni Deputy Speaker Jay Kung Hun, pwede ho nating
i-maximize yung pagkakataon nang sa ganun maka-communicate tayo ng tama sa ating mga kababayan. Isa sa mga obligasyon ng ating prosecution panel via the designated spokespersons ay may isalaysay sa ating mga kababayan sa pinakamabilis at pinakamadaling paraan na maintindihan kung ano ba yung nangyayari. Kasi dapat tayo ay lahat ay involved dito sa usaping impeachment na ito. So, yun yung sagot ko dun sa una. Si Kong J? Sa pakiwari ko, wala naman tingin ko, no? Dahil nakita naman natin yung mga prosecutor naman natin, si mga abogado, alam naman nila kung ano yung mga sinasabi nila at alam naman nila kung nakakapag-violate sila o hindi, no? Lalong-lalo na sa kaso. Pero nakikita ko naman minsan nadadala lamang sila, no, ng kanilang nadadala lamang sila ng kanilang damdamin. Kaya minsan nakakapagsalita din sila ng ayon sa kanilang opinion. Pero kaya nga nagtalaga tayo ng mga spokesperson, talking heads, ang prosecution para at least maipaliwanag mabuti yung flow ng kaso dahil tama naman si Kong Ace na kailangan involved lahat ng mamamayan at nalalaman natin na yung tama at accurate na nangyayari. Kasi nakikita naman natin maraming fake news, di ba? Na inilalabas. So, mas maganda na ipapaliwanag ito ng mabuti at accurately. Sir, may mga pagbabago po ba sa susunod na mga araw or simula ngayon sa mga spokesperson po? Unless tanggalin kami. Pero sa tingin Sige ko wala po. naman. No? In fact, baka nga mag-designate pa ng isang legal na spokes. Hopefully, pinag-uusapan pa rin naman ito. No? Kung meron mang pagbabago, siguro you expect a lot of statements that will be coming from the spokes now. No? Kasi yun ang aming layunin, no? Na mabigyan ng tama, accurate, walang dagdag, walang labis, walang kulang na statement ng ating mga kababayan sa labas ng korte. Yun ang ating layunin. Siguro kung may pagbabago man, mas magiging aware yung ating mga prosecution dun sa ruling ng ating presiding officer at talagang susunod naman yung ating prosecution team kung ano yung pinag-uutos ng ating korte. Sir, last na lang po sa akin. Reaksyon na lang po sa paalala ni Presiding Officer Escudero na dapat ebidensya at hindi public outrage ang magiging batayan ng impeachment trial. From the beginning, yun naman talaga ang pilit na ginagawa ng ating prosecution, no? Na maglatag ng ebidensya, makita ang ebidensya, maipaliwanag sa ating mga kababayan ang nilalaman nitong mga ebidensyang ito. Dahil ang ating misyon, ang ating pagdating ng araw sa paghukom, ika nga, dapat base ito sa ebidensya. Hindi ito base sa ingay sa labas ng korte o yung kung ano man yung nakaka-impluwensya sa atin mga senator judges. Again, we will stick to the mission of the prosecution to present a clear wave of evidence. Second, manawagan sa ating senator judges na matimbang nila yung bigat ng mga ebidensyang ipipresenta ng bawat panig. Hindi lamang yung prosecution, pati yung defense. Kasi pag sila dumating na sa punto na gagawa ng desisyon, kailangan matimbang nilang mabuti kung sino o ano ang mas mabigat na ebidensya. So again, yun ang ating objective, ipakita, ipadinig ang ating mga ebidensya nang sa ganon, merong legal na basihan at tamang basihan sa pagdating ng araw na magbibigay ng desisyon o magre-render ng desisyon ng ating impeachment court senator judges. Tama naman yung sinabi ni Kong Ace, ang prosecution kasi ebidensya yung kanilang pinagbabasihan, hindi nakikinig sa mga marites, Dahil ang pinaka-importante dito, lumabas talaga yung kung sino may kasala at sino talaga yung may responsibilidad, lalong-lalo na sa nag-utos
sa paggamit, na maling paggamit ng confidential fund ng Department of Education at Office of the Vice President. Salamat, Ann. Ang magtatanong naman po si Haji. Go ahead. Magandang hapon po, Haji Caminyo ng Brigada News FM Manila. Although the ruling still needs to be clarified according to you, Kong Ace, but given the personality of the Vice President, do you expect her to behave or to comply with the ruling? Lalo na po, hindi, sabi nga po ni Kong Jay, hindi nga nagpupunta po dito. At yun pong mga statements po niya ay sinasabi niya whether sa labas po ng bansa or whether sa Davao City or kung nasaan man po siya. Ever since naman, di siya nagbe-behave eh. Diba? Nakita nyo naman kung paano yung asal niya sa labas, no? So talagang hindi natin ina-expect na ang Vice Presidente susunod sa utos ng korte. Hindi nga nagpapakita eh. Kaya ang ating panawagan sa ating impeachment court na sana merong equal application itong rule na ito. No? Hindi pa natin sinasabi na walang equal application. But that is what we want to be clarified on. No? Nung nilabas yung desisyon na yan, at yung striktong pagpapatupad nitong rule na ito, gusto naming itanong, does this apply including to the statements issued by the Vice President? So yun ang aming hintayin namin kung ano man yung magiging tugon ng ating impeachment court tungkol dito. And of course, we will respect that. Okay. Since hindi naman po kayo sakop ng subjudice, Kong Jay at Kong Ace. Kanina na sabi nga po ni Lemuel Ortonio na sa palagay niya, usual naman daw po yung binibigay yung pera doon sa informants, tapos sila na po yung bibili nung kinakailangan po nila, like gamot, like tables and chairs kung kailangan man po ng mga informants at saka pagkain. But for you, do you find it disturbing? Do you find it, ano pong feeling po ninyo doon na sabi nga po niya, sa experience niya, mukhang usual naman daw po yung ganoon na gawa. Well, para sa akin, hindi usual yung 200,000, 150,000, 170,000, ganun-ganun mo lang ibibigay at sasabihin, para sa gamot. Diba? In fact, kung sususugan ko yung tanong ni ni Senator Tulfo, dapat merong na-produce, ano bang sakit yung, buti kung biogesic lang yung pinabili sa iyo binigyan ka ng 150,000, 250,000, and yet sasabihin mo, binili ko ng gamot. First question, kaya nga hindi sa akin, hindi usual yun Diba? It doesn't add up na ganun yung tingin mo dyan sa paggastos niyan, and sasabihin mo, usual yun. No? Ibig bang sabihin, itong mga perang ipinamigay na pambili ng gamot, totoo bang binili kaya ng gamot? Kung totoong binili ng gamot, anong klaseng gamot yan? Napakamahal naman na gamot yan. Number 2, nasa na resibo niyan? Not one or a single official receipt was provided when they submitted their liquidation reports to the Commission on Audit. So kaya nga malaki yung tanong. It's a big question mark. Sa akin, hindi usual yun. Nakita naman natin na merong kakaiba sa mga pangyayari. Kumbaga, hindi ito yung normal na ginagawa, lalong-lalo na patungkol sa pag-disburse ng pera ng ating pamahalaan. At katulad nga na sinabi ni Kong Ace, kailangan be specific kung ano yung gamot na binili, saan binili at may resibo ba. Pero kung ipagkakatiwala mo yung 70,000 at sasabihin mong ibibili ng gamot, hindi ba parang sa akin palagay parang katangahan naman yata yun, di ba? Na ibibigay mo isang pera sa isang tao na hindi mo alam kung saan gagamitin. Sasabihin mo, binili nila ng gamot. So, hindi siya normal. Last na lang po. What about yung confirmation ni Ortonio na hindi nga po organic employee ng OVP si Colonel Lachica, and considering yung mga nakalipas po ninyong binibigyang diin na hindi nga po siya accountable officer doon sa pera. So since si Ortonio na po yung nag-confirm na hindi nga po siya
employee ng OVP, ano pong, may bigat po ba yon? Lalo dun sa sinasabi ninyo na in the first place dapat hindi nabigyan o hindi binigay yung pera kay La Chica? Well, yung testimonya ni Ortonio makakadagdag bigat no doon sa unang testimonya ni Acosta saying na ibinigay niya kay Colonel La Chica na alam natin at alam ng lahat na siya ay hindi bonded, hindi siya special disbursing officer at wala siya dapat kinalaman sa paggamit nitong pondong ito because ang sinabi ni Ortonio hindi siya organic. Much more reason na bakit mo binigay sa kanya. Di ba? Hindi ka naman pala organic, hindi ka kasama doon sa organization where the disbursement of these confidential funds mailalagay sa kamay mo na hindi ka disbursing officer, hindi ka rin bonded officer. So doon natin makikita na meron talagang pagkakamali sa proseso. Na meron talagang pagkakamali, lalong-lalo na sa pagtatalaga kung sino yung may responsibilidad no, na mag-disburse. So, again, bumabalik tayo. Sino ba yung merong responsibility? Sino ba yung nagsabi? Sino ba yung nag-order na kung sino yung mag-disburse? So, talagang command responsibility yung nakikita natin na nagkaroon ng problema. Thank you, Haji. This time, let's recognize Gab. Hello po. Sir, good afternoon. Regarding lang po dun sa, follow-up lang din dun sa ano ni Ortonio, dun sa sagot niya kay Senator Judge Kiko Pangilinan, sinabi niya na, he was not aware that the OVP's confidential funds from, yung 122 million from December 22 to September 2023, part of that, yung 22 million was used to buy medicines. Nalaman niya lang daw po after mag-release ng AOM yung COA. Do you find that acceptable considering siya po yung third highest Kasi VP Sara, Yusek Zulaika Lopez, and then si Asek Ortonio na po. Do you believe that, sir, na hindi niya alam at all? Well, yun nga no? Isang malaking tanong, no? Na lagi niya lang dinedepensa ay wala kaming kinalaman dun sa paggamit niyang pondong yan because it was turned over to the security officer, no? Pero tama yung tanong ni Senator Tulfo doon, no? Ang ibig mo bang sabihin, you will just take it hook, line, and sinker? Kung ano yung sinabi na pinaggamitan nito, maniniwala na kayo. Hindi ba kayo nagtanong man lang na ganito 122 million worth of medicines ang pinaggamitan nitong perang ito? Ito bang pinaggamitan sa confidential funds na ito, dumaan ba ito sa tamang proseso? Kasi nga, I remember, tinanong siya na siya ang dating membro ng BAC o siya ang head ng Bids and Awards Committee. Kasi alam naman niya that every single centavo spent in the government funds must be accompanied by a receipt, a disbursement voucher, etc., etc. Kaya nga inamin niya na siya ang pumipirma. Pero pagdating dun sa pag-liquidate, parang blind siya, no? Which I think is not normal, which I think is not usual. Kaya sumasang-ayon ako sa punto na nire-raise ni Senator Tulfo tungkol doon. Second question po. Kanina kasi, sir, I was kind of expecting the prosecution to, after nung nagbigay ng ruling si Presiding Officer Escudero, parang may katulad ko at may mga iba na nag-expect na sasagutin ng prosecution yung ruling by asking the court kung bakit hindi nabanggit yung mga ibang instances or mga utterances ni VP Sara Duterte. Which leads me to the question na bakit po hindi ni-raise ulit ng prosecution yung mga ganong statements considering na parang mas mabigat yung mga sinasabi ni VP Sara dahil touching on the credibility of the court, not just the merits but the credibility of the court itself and the proceedings.
Well, nakapag-desisyon naman ang impeachment court, no? At sinabi na malinaw na sinabi ng ating presiding officer na ipapatupad nila ng mahigpit, no, itong rule na ito, no. Now, bakit hindi nabanggit, no, yung mga naunang mga pahayag ng ating Vice Presidente na kung saan ang paniwala ng marami ay isang pag-question, no, sa integridad at kredibilidad ng proceedings. Kaya nga tayo ay hihingi ng clarification sa ating impeachment court. Ang tanong natin, ito bang Rule 18 na to must equally be applied to all the parties, including the respondent, di ba? So that is what we want to hear from the impeachment court. Ito hindi to pagtatanong lamang ito, hindi ibig sabihin na hindi tayo tutupad o susunod sa kagustuhan o direktiba ng ating korte. We will follow that to the letter at syempre we will comply kung ano man yung desisyon na kailangan gawin ng korte tungkol dito sa isyung ito. Well, tingin ko kailangan dito masusubukan, no, kung talagang may papatupad, no, yung section 18 na ruling ng ating presiding officer, dahil nakita naman natin na habang nagsasalita siya about sa tinatalakay kanina, no, at nag-post ang ating vice presidente ng statement. So sa aking opinion, parang ito ay may direktang paghamon, no, na talagang sa katatagan para ipatupad ng ng impeachment court yung kanilang ruling. Sir, were you hoping na nabanggit sana ni presiding officer also yung spliced videos na na-upload sa Facebook page ni Senator Judge Pia Cayetano? I know, yung mga senador kadalasan hindi yan, they won't attack a fellow senator. Pero we're hoping na it was specifically mentioned. Although may reminder sa mga senator judge, pero we're hoping that hindi lang prosecution and defense statements yung nabanggit or quotes yung nabanggit during the trial. Okay. Oo nga. In fact, when the presiding officer read the decision, his ruling, no, on the issue of sub judice, emphasizing on rule number 18, hindi naman namin na in-expect na iisa-isahin, no, yung mga alleged violations committed by either of the parties, no, dito sa usapin ng sub judice. So when the presiding officer was reading his ruling, tuloy-tuloy at kami naman ay nakikinig at we took down notes as to ano ba yung mahigpit na ipatutupad ngayon, mula ngayon, no, henceforth, sabi nga. So that's why we are now in a position that I think we would ask for clarification. Ito bang ruling na ito will apply, no, sa dalawang panel, yung defense at saka yung prosecution, yung senator judges that could have violated this rule, and including the respondent. So we will have to wait, no, kung ano yung magiging desisyon o clarification na ibibigay ng ating impeachment court tungkol dyan. May tatayo na prosecutor sa court to ask that? Or letter ba? We have not discussed that yet in the prosecution. Wala namang ganong usapan at the moment. But if it is necessary, I am certain that the prosecution panel will do its action on this issue. Teka, bumababayo po ang ko eh. Bigat ako. Kong Barbers, follow up doon sa tanong ni Mean. Kasi, and Gab, hindi ba dapat narinig din natin doon sa rules kanina na binasa that the Senate should set an example? Kasi sabi nga ni Alianesca, isa lang naman yung kaso. 'Di ba? Isang senator lang and not more, wala sa more than one ang gumawa noon. Dapat they should set an example
Ano ang nangyari? Meron bang investigation dun sa splicing of tape ni Senator Pia Cayetano? Sa puntong yan, hindi namin alam kung merong investigation na ginagawa. But what we are aware of is that merong grupo outside of the court na nag-file ng ethics complaint against a certain senator judge, no? Dahil nga merong violation na nakita sila, no, na hindi dapat ginagawa daw, no, ng senator judge na to. Kaya nga nung binabasa yon, ako personally, I was expecting that malinaw na malinaw yung ruling at ito ay hindi mag-iiwan ng malaking tanong, no, sa ating mga parties na concerned, including hindi mag-iiwan ng tanong sa ating mga kababayan na ito bang ruling na ito will apply to everybody. Kaya nga at the moment, I'm sure na you're all anxious about ano yung kayang stand ng korte tungkol dito, considering na merong bagong statement, no, na issue ang ating pangalawang pangulo. And we would expect, no, a clarification siguro if the presiding officer deems it appropriate later, maybe he will make a ruling or a clarification. Sorry. Sinabi naman ng ating presiding officer na kung ano man yung nangyari ng mga nakalipas, hayaan na, kalimutan na. Pero ang pinakamabigat na nangyari nga is nung habang naggagawa siya ng ruling, nagbibigay siya ng ruling, naglabas nga ng statement ang ating Vice Presidente. So tingin ko, saklaw na ng panibagong utos ng korte yung statement kanina na inilabas ng ating Vice Presidente. So magiging litmus test yan, no, kung talagang paano ipatutupad ng ating impeachment court yung kanilang kautusan. Okay, thank you. Janeska, your turn. Sir, good afternoon. Lianas Kapatid, GMA News Online. Yung latest statement lang po ni VP na calling her the mastermind of a scam does not produce evidence and such insults reveal the need to feign confidence in the face of weak presentation. So, is that an accurate way to describe how the prosecution presented its evidence so far? Thank you. Well, in fairness kay inamin naman ni Attorney May kahapon na out of her zeal and being passionate about the issue, nakapagbitaw siya ng ganong klaseng word, no, yung sinasabing scam. But how else will you describe, no, yung ganong sistema na kung saan mukhang may ulo at may mga nasa ilalim nito na siya ang gumagawa ng isang anomalya na sa paniwala ng prosecution ay isang malaking scam, no? And to put it maybe use another word, siguro pwedeng nating sabing budol, no? So parang ganun yung the way to describe the whole scheme, no? Ito ay isang malaking eskema na kung saan pera ng gobyerno ay nagagamit o merong maling paggamit dito sa pondong ito. So, I don't know, maybe for lack of a better word, kaya ganun siguro yung nagamit na description ni Attorney May. But again, if you look at closely the evidence that the prosecution has presented, you will probably come up with your own opinion na ito ay merong maling paggamit, no, sa pondong ito dahil nga hindi ito napatunayan na ginamit dun sa dapat paggamitan. Sinabi, confidential intelligence funds, may mga panuntunan, paano at saan mo dapat gamitin yan, lahat po yan ay hindi nasunod. So, maaring dahil doon sa mga pinakitang ebidensyang yon, nagkaroon ng ganong description, no, yung ating abogado. And kami naman sa prosecution, patuloy naman pinapakita itong mga ebidensyang pwede naming ipakita nang sa ganon magkaroon ng basihan itong aming allegations sa Article 1.
masuportahan itong allegation sa Article 1. Tsaka wala ka naman ibang pwedeng itawag talaga dun sa nangyari, kundi scam talaga eh. So, si Attorney May, nagsasabi lang siya ng totoo kung paano niya nakita yung sistema sa paggamit ng confidential fund at lalong-lalo na dun sa paglalagay ng mga pangalan na kahina-hinala, no? So, wala ka na ibang magamit na salita eh, kundi ano talaga, scam talaga yung nangyari. Okay. Sir, ito on other topic lang. What will happen to Attorney Tolosa? I understand kasi parang legal spokesperson siya na prosecution team. Given the ruling, so hindi na siya magiging spokesperson. Hindi na siya harap for press conferences or Hindi any pa naman interview. final yung aming no, but he is a legal spokesman for the prosecution panel. At the same time, he entered this appearance before the impeachment court as one of the private prosecutors. So, merong mga articles na in charge din dito si Attorney Tolosa. But so far, sa ngayon, siya pa rin ang aming legal spokesman. Well, we'll have to wait, no? At mag-uusap-usap pa yung impeachment team, mag-uusap-usap pa yung prosecution para alamin kung paano natin paano magre-react regarding do sa ruling nga, no? Na bagong ruling ng ating impeachment court. At talagang susunod naman, no? Wala namang balak na bumali sa kautusan yung ating prosecution. Alright. Salamat, Janeska. At dahil malapit na pong magsimula ulit ang paglilitis, magpapasalamat tayong muli kay Kong Ace Barbers at saka kay Deputy Speaker J. Kong Hoon. Sa ating mga kaibigan sa media at sa mga kababayan na sumusubaybay, magandang tanghali po, magandang hapon sa atin. Salamat. Thank you. Thank you.